kaibigan, ayun po, ang vlog kong ipapakita sa inyo ay ang pag-i-incubation na ang itlog po ay aking inipon sa loob po ng mahigit isang buwan. Yan po, papakita ko po sa inyo, kukunin natin sa refrigerator ang mga itlog. At ito po, pakita ko sa inyo. Ayan po, nakalagay natin sa ayan, nilagyan ng ice cream. Ayan. Ayan po, loob ng incubator ito. Pero po nilagay ko siya sa lagayan ng prutas. Ayan po. More than 1 month na po ito. Itong papapisain natin itong itlog. Ayan po. Against the light. Tayo. Ayan po, dala-dala ko. Ayan. Kunin pa natin yung isa pa. Ito po. Ayan. Lagay natin dito sa ayan na po yung dalawa. A few moments later. At ito po mga kababayan, mga kaibigan, ang DIY na yung aking incubator. Papakita ko po sa inyo. Ayan po siya, ang loob. Yan po, niraran ko na po, tigraran ko po ito. Simula po kagabi. Yung kasi po, kung kayo magagamit ng incubator, kahit dati ko nang ginagamit yan, niraran ko po talaga yan ng 6 to 12 hours bago ko salang. Yan po, dry incubation po pala tayo ang ginagamit ko mga kababayan, mga kaibigan. Halos lahat pong pinapisa ko dito, yan, dry incubation po ako. Hindi ako nagtutubig po 1 to 18. At ang nagtutubig na po ako pag 18 to hanggang mag-hatch po ang mga sisiw. Ito po yung pan niya, no? Ayan, yung water pan nila. Ayan, nilalagyan ko po ito ng tubig pag 18 days na nandyan yan, no? Sa ibabaw. 18 days na ng 18 days ng bago mag-hatch ang 18 days bago mag-hatch ang mga sisiw hanggang 21 or 22 days yun po. Hanggang ilabas ko yan, may tubig na sila dyan. Pero 1 to 18 po, wala akong tubig dyan. Kaya po yan ay ginagamit ko po ay dry incubation. Kasi po na-obserban ko yung dati po may tubig ako with incubation, ay kukunti po ang napipisa, maraming nalabas ang tuka, pero hindi sila nabubuhay. Nang tingnan ko po, binuksan ko, punong-puno ang sisiw sa loob ng itlog, wala nang air sac sila. So ibig sabihin mataas ang moisture niya. Kaya ang ginawa ko po, nag-search ako, ay mayroon pong mga vlog sa foreign country na mas okay daw ang dry incubation. Ipinakita nila daw ang incubator, sinabay nilang ginamit wet at dry. Pinakita nila day to day hanggang mag-hatch ang pinakita nila. Yun, kita ko mas okay ang dry incubation, kaya yun po ang ginaya ko. So far naman po, successful naman ako sa ginagawa kong ito. Naayawan ko na lang po sa inyo mga kababayan, mga kaibigan, na OFW na aking subscriber o magso-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, yun po ang sinasabi ko lang sa inyo. Sa akin lang po, yun po ang aking ginagamit. Aywan ko po sa inyo kung saan kayo
Kung saan po kayo, yun ang sa inyong bang gamay, o yun ang parang kinasanayan nyo na, ay tidun po kayo. Basta po ako, nakikita ko sa inyo, ang ginagamit ko ay dry incubation. 1 hour later. Ito po yung mga kababayan, mga kaibigan ko, ang itlog na ating isasalang mamaya sa incubator. Ayan po, tingnan nyo, nagmo-moisture siya. Yan po, ang ginagawa ko niyan po, inahayaan ko lang siyang tumuyo dyan. At pag siya po ay tuyo na, saka ko na siya ilalagay dun, salang na sa incubator. Inulit ko po mga kababayan, mga kaibigan, ang itlog pong ito ay inipon ko more than 1 month kasi dadalo ang inahin ko. Pero po assure ko sa inyo, pag nakarep at may balot ang itlog, nakalagay pa sa container, sure ko sa inyo, at nilalagay ko po pala yan dyan sa sa lagayan ng prutas at mga gulay, dun po. At ina-assure ko po yan sa inyo na pipisa at pipisa yan kahit more than 1 month ang inimbak nyo. At lagi ko pong ginagawa yan. At ngayon po, ang aking pag-i-incubate ay ang sistema na aking mga incubate ay yung pong dry incubation, yung walang tubig. Yun po, papakita ko po sa inyo mamaya pag ito'y tuyo na, kung paano ko isalang ko doon sa DIY yung incubator ang mga itlog. Yun po, nakakasimple lang po. Basta po 1 to 2 days di ko po yung ginagalaw. Tapos 3 to 17 days umaga't hapon ang ikot ko. Then pag 18 days, wala nang galawan, lagay na ng tubig. Lalagyan ko na siya ng tubig na yung sa water pan doon sa ilalim hanggang magpisa na po siya. Kasi po kailangan na natin pataasin ang moisture niya. Yun lang po ang ginagawa ko. Sa awa po naman ng Diyos, mga kababayan, mga kaibigan, ay basta fertile ang itlog, napipisa siya. Basta may similya. Kung wala pong similya, hindi naman talaga yan mapipisa kahit ilang araw mo pang incubate yan. Ganun lang po, mga kababayan, mga kaibigan. At ito nga po, mga kaibigan, mga kababayan, ang itlog nating isasalang sa incubator. Siguro po mapapansin nyo, ba't may mga ikis ang itlog? Ito po. Yan po ay palatandaan ko na halimbawa sa oras ng iniikot sila, alam ko na kung alin ang nasa ibabaw at ilalim. Alam kong nagagalaw ang itlog kasi may palatandaan siya. Halimbawa sa umaga nasa ibabaw ang ikis, sa hapon ilalagay ko na naman siya sa ilalim. Ganun po, para at least lahat na itlog nagagalaw natin. At ito po, dadalhin na natin ito dun sa sa incubator para ating isalang na sa incubator para masimulan natin ma-incubate siya. A few moments later. Ito nga po, nandito na tayo sa ating incubator. Ayan po, isasalang ko na siya. Ayan po, nalang na natin. Ayan na po siya. Teka muna, anuhin po natin yung siguraduhin natin yung mga X ay nasa babaw siya. Ayan po, matapos po nating patuyuin, ayan, sinalang na natin, walang-wala na po talaga itong tubig. Ayan.
Wala nang lamig. Ganun lang po ang pag-i-incubate. Ayan po. Sinalang na natin. At ayan po, lalagyan na natin, tatakpan na natin. Yun. At pagkatapos po natin isa lang siya, pupunta tayo sa kalendaryo para po natin alam natin kung kailan isinalang. Ayan po, ngayon po ay Pitsa 23. Ngayon po, ayan, may marking na siya, oh. Markingan ko na siya. Yan ang simula ng salang niya. Ngayon, 2 araw bago ikutin. Ito, simulang 23, 24, 25 ng umaga. Iikutin ko na siya simula umaga at hapon hanggang ang pag-ikot ay hanggang June 9. Yan. June 9. Dito na po tayo maglalagay ng tubig. Yan. Kasi po ang gamit ko ay dry incubation. From day 1 to day 17, walang tubig po siya. Dito sa 18 days, dito na tayo magtutubig. At hindi na po natin gagalawin ang itlog, hayaan na natin yan. At ako po pala, hindi na ako nag-a-adjust ng temperature. Kung ano yung sinimula nila sa una hanggang mag-hatch yun na. Ayan. Ang pang 18 days po ay Pitsa 9, 9 ng June. So, 9 is 18, 19, 20, 21. Dito po, sa 11 ay kung saan na siyang naglalabas ng mga tuka niyan. At sa 12 ay siguradong hatch na siya hanggang 13. Yun, pwede na kung siya ay okay na, malalakas na 13, pwede nang ilabas yan ng incubator. Yun po ang pag-i-incubate ko para hindi ako mamamali. Kailangan ko ang kalendaryo. Yan. Nulit ko po, ngayon nagsalang tayo ng 23. 25 ang ikot natin, yung paggalaw ng itlog, hanggang 17 dito. Pag 18, lagyan na natin ng tubig, wag na natin gagalawin ang itlog hanggang siya ay mapisa ng 12 to 13. Yan lang po ang pag-i-incubate ko. At inulit ko po, ito ay dry incubation from 23, from day 1 to day 17, wala siyang tubig. Yan po. Yan po ang naiba ng ginagamit ko. Dry incubation. At ito po pala, pag Pitsa 1, pag 1 ng June, doon ako magkakandling 10 days from 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag 1, magkakandling na ako. Doon ako ma-finalize. Aalisin ko na yung mga walang similya. At yung may similya, yun ang ititira ko hanggang mag-hatch. Yan lang po ang ginagawa ko, mga kababayan ko, mga kaibigan kong aking subscriber o sino mang makakapag-watch ng aking video. Yan po, inuulit ko po, ako po ay dry incubation kasi yun po ang kinasanayan ko. At maraming napipisa sa akin, sa incubator ko, ikumpara sa wet incubator, yung may tubig simulang isa lang. Yan lang po mga kababayan, mga kaibigan. Huwag po kayong mag-i-skip ng video kong ito kasi dito sa bandang huli,
Sa bandang huli, dito ko nilahad kung paano ang pag-i-incubate ng dry incubation.